I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Oh, nakita niyo yung kanina, di ba? Nung nagpunta po si Pangulong Marcos Jr. dyan po sa Tondo, sa mga nasunugan. Ngayon, habang po naglalakad siya, ay ika nga, habang binibisita niya po yung mga kababayan natin na nasunugan, mayroon pong isang bata na lumapit kay Pangulong Marcos Jr. Ayan, kung nakikita nyo dito mga kababayan, nagbigay po ng ulam na okra. Oh, ayan isang supot yata ayan. At ito naman ang Pangulo, kinuha niya po yung okra. Di ba? Tingnan nyo, kuhang-kuha niya. Niyakap niya pa si itong batang mataba. Pero guys ang tawag niya dito sa bata na ito, si Batching. Oh, si Batching ang tawag niya sa kanya. I hope makita ng mama niya. Itong sinabi ng Pangulo sa anak niya, ika nga, ang pangalan ng anak niya ay si Batching. Sabi ng Pangulo, salamat sa ulam ko ngayong gabi, Batching. Oh, di ba? Kasi yung bata guys is mataba. Oh, si Batching nga Ang sarap naman yan. Napag-usapan namin kanina doon sa live. Kausap ako doon sa mga comment section ng ating mga kababayan na sinasabi, masarap yung ulam masarap ang okra. Isawsaw mo sa bagoong, lagyan mo ng kalamansi, tapos sili, kunting suka at saka bawang. Tapos ilaga mo po mga kababayan ang okra. Oh, yun po ang inuulam ko. Palagi, hindi naman palagi, every week, ika nga, sa isang linggo, isang beses. Kasi alam nyo, mahilig ako talaga sa gulay, no? Siyempre sinasamahan ko po yan ng palang. Of course, ang tawag dito, yung talong. Ayan, sinasawsaw ako talaga sa bagoong mga kababayan. Yun yung sinabi ni Madam kanina. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Shout out sa inyo, ma'am. Ayan nakita nyo? Ito, basahin ko sa inyo mga besa. Mga kababayan, sabi po dito ng TV4, ayan salamat sa ulam ko ngayong gabi, Batching. Tingnan, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media ang kanyang ulam ngayong Huwebes ng gabi. Ayan, September 8, 2025 yan ang mga okra na ibinigay ng batang si Batching na nakilala ng Pangulo sa pagbisita niya kanina sa mga nabiktima ng sunog sa Tondo, Maynila. Baka si Batching talagang pangalan niya or si PBBM ang nagbansag sa kanya, Batching. Ito yung highlights guys So dahil dyan mga kababayan sa okra na yan, ayan po ang inulam ng Pangulo ngayon. Ito. So, dahil dyan sa okra na yan, mga kababayan, ito, inulam nga naman talaga ng Pangulo. Salamat kay Batching. Ayan inulam yung okra. Oo nga. Palagay ko pakbot yan. O kaya talagang hindi ko sure guys kung anong klaseng ang luto ang ginawa ng Pangulo. Siyempre, sarap yan mga bes. Ay wow, social. Galing. Ayan. Inulam yung binigay ni Batching na okra. Salamat Batching. Ang galing ng bata. Ayan Kaya dahil sa binigay ni Batching na okra, ayan, mayroon siyang yakap na natanggap sa Pangulo. Ay, nako. Ito naman kasi si Congressman Sandro dapat mag-asawa na para naman magkaroon ng apo si Pangulong Marcos Jr. Di ba mga kababayan? Palagay ko sabik din sa apo ito si Pangulo, no? Kaya abangan po natin kailan kaya magpakasal si Congressman Sandro. Excited tayong lahat mga bes. So, ayan, uli. Maraming salamat kay Batching sa ulam ng Pangulo. Ayan sarap naman yan. So yun guys, ang aking pinaka-test updates video.
Ano po ang komento nyo dito? Oh, kay Batching. Hinulam yung okra niya tuloy. Maraming sunog na dinimewas. May iba dyan. About sa mga candle, about sa dinimewasan talaga mostly. Tapos mga kuryente. Itong pinakamalaki haros from sa nagsimula sa building 7 to building 8 ba yata yun. Ko naman, building 4. Tapos pag kinabukasan, may sumunod pang pahabol pa. Ang magpapasalamat din kami nga na binibisitahan niya kami para malaman din niya nga ano talaga ang nangyari sa amin na sa sitwasyon. So anong nangyari namin ngayon dito at mga hiling namin nga kailangan namin sa arawan ngayon. Sir President, sana po gabayan niyo po kami hanggang sa kami makaahon ulit at makabangon dahil sa sunog na to. Sana po nga hindi niyo kami papabayaan at para kami makaahon at sa aming pamumuhay pang araw-araw sa trabaho. Galing po kasi ako ng probinsya. Pero yung mama ko, yung mga kapatid ko, dito na po sa Happy Land. Nakailang sunog na po. Siguro po pang ano na po ito 4 or 5. Pero yung ako po, talaga yung nandito na po. First time ko po ito kasi solo parent po ako. Ninais ko po na magkaroon ako ng sariling bahay. Bumukod po ako sa mama ko. Ngayon, yung tinayo ko pong tindahan para makasuporta sa mga anak ko po, yun po ang nadali ng sunog. Ngayon po ma'am, kahit na mahirap, pilit ko pa rin bumabangon kasi may mga anak ako eh. Siyempre po, ano din po, yung parang nararamdaman po namin yung pagmamalasakit niya sa amin. Na kahit na, kumbaga, busy-busy siya, alam naman po namin na marami siyang hinaharap na problema ngayon, yung bansa natin. Nagkakaroon po siya ng time para personal pong bumisita dito po sa amin. Sa amin po na nagsunugan. Tuloy lang po yung buhay kasi kung titigil po kami, paano po yung mga anak namin na pangarap namin makapagtapos para kahit na po hindi na kami, hindi na po namin nahangad na yumaman pa, hindi na po, yung magkaroon lang din po sila sa susunod na henerasyon nila, na magkaroon sila ng tahanan na safe. Kasi kung kami po, dito na po na kami nagsimula. Kaya pilit po namin bumabangon para sa mga anak po namin na nag-aaral.